Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ningon si Kristo, ako mag-uban. Ang atong Ginoo nagpasabot nga ang iyang simbahan, iyang ubanan, walay minuto nga milurang, walay oras nga milurang, walay adlaw nga milurang siya pagbiya, walay simana, walay bulan, o walay toy nga iyang gibiyaan ng simbahan. Sa katarungan, may promesa nga atong Ginoo, ako mag-uban kanunay. Busa, kung ikaw Katoliko, kung makadungog sa mensahe sa Katolikong pagtulunan, way katarungan nga dili ikaw mo barugog di malikon. Apan kung dili ka magtuon, mga kaigsunan, ang Biblia usad nag-ingon, Hosea 6:4, ang akong katawhan, kinsang katawhan? Katawhan sa Ginoo. Ang akong katawhan na laglag, na saab, tungod sa way kaalam. Way kaalam tungod kay wa magtuon sa iyang pagkakatoliko. Way kaalam tungod kay dali ra kayong mutuo, kay matod pa nila pariha ra man na Ginoo, brad. Pariha ra man na Ginoo. Dili na pariha, brad. Nganong mingon ta nga dili na pariha? Tungod kay ang bakak nga pagpanudlo o ang tinuod nga pagpanudlo, di yun na magkauban. Sa mga tubig sa dagat nga parat o sa tabang, parihong tubig, pero di yun na pareha. Kaya ang isa tabang, ang isa parat. Ang bakak nga pagtulunan, kailanman hindi magiging totoo. Mula, mas maayo siguro nga itong isa-isahon unsaon pag-ila sa matuod nga simbahan. Una, ang atong Ginoong Hesukristo nagtukod ug usa lamang ka simbahan, dili daghan. That's why ang pagtukod ni Kristo sa simbahan wala niya nganli. Matthew 6:18, apan gimarkahan ka na sa sumusunod sa mga tinugyanan ni Kristo. Ang tinugyanan ni Kristo, ingon si Kristo, ang mudawat ninyo, mudawat nako. Ang magsalikway ninyo, nagsalikway ka nako. 10:16 sa Lucas. Meaning, ang simbahan ni Kristo, gitagaan ng authority. Unya, ang authority ni Kristo, gihatagan kini og marka. Nganong gitagaan manig marka? Unsa may tuyo nining marka? Aron kung pananglitan adunay taong masaag, pinaagi sa ilhanan makatuod. Sama ra gud na kung ikaw igsuon naamo sa usa ka balay nga daghan mo nagpuyo, nya pariha mo kulor ug tsinelas, pariha pag yung gitason, pariha pag yung brand, unutang nato yelo. Unya daghan man kayo, unsaon man nimo pag-identify nga kining maong tsinelas imuha, gawas kung kining imong markahan. Huwag makaingon ka nga ako gayud kining tsinelas tungod kay timaan adunay marka. Ingon sad ni ana, ang simbahan nga gitukod ni Kristo taliwala sa daghang nag-angkon, gimarkahan ka na sa upat ka marka. Una, mao ang pagkaisa. Usa lang ang simbahan nga gitukod ni Kristo. O diya ang simbahan nga gitukod ni Kristo, ang ikaduhang timaan. Mao ang pagkabalaan
Munang daghan kayong musupak sa Santa Iglesia Katolika, time pa brad, kining giingon nimong marka nga kamubalaan, musupak ko niya na. Nga naman, kay dihas Katoliko, akong nakita nga daghang palahubog. Unya balaan? Akong nakita sa Katoliko nga daghan kayong sugarol. Akong nakita sa Katoliko nga daghan kayong mga gitawag badlunganon. Unya mao na ibalaan. Busa di na madawa. Mo na nga sa pagpaubos, pagtubag niya na atong tubagon. Yes. Ang simbahan ni Kristo balaan. Bantay pagayo mga kaigsunan. Ningon si Kristo sa 15:1 ngadto sa 3 San Juan. Ako ang punuan sa paras kamo mga sanga. Gawas kung ang sanga mapabilin sa punuan, dili gayon magpamunga. O ang bunga gigipasabot sa tong Ginoong Kristo nasabtan ni San Pablo diya sa Roma 6:22, bunga sa pagkabalaan. Kay matod pa ni Kristo, ako ang punuan sa paras, kamo mga sanga, gawas kung kamo managpamunga diya sa pagkabalaan, dili gayon kamo makasuot sa gingharian sa langit. Ngunang miawhag si Kristo sa 1 Pedro 1:16. Maingon nga ko balaan, pagbalaan usab kamo. Nganong mihagit man si Kristo sa iyang simbahan nga magbalaan, tungod kay wa magtukod ang atong Ginoo og perfect nga simbahan. The church is not the mausoleo of saints, but the hospital of sinners, so that we can be able to change, to heal our soul from sinners into saints. Kung ikaw mutamod, maninaw, magpuyo sa hagit tudlo sa Ebanghelyo nga mingon si Kristo, pagbalaan kamo, maingon nga ko balaan. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo kay siya man ang punuan balaan, busa mamunga kinig balaan. Mga kaigsuonan, kanang giingon sa itong mga igsuon nga buutan kayong kusog mo atake sa Santa Iglesia Katolika, di na tinuod. Nga matod pa nila, nabagoy balaan nga daghang badlunganon sa Santa Iglesia Katolika, wa kana ilimod sa Santa Iglesia Katolika. Apan hinumdumi mga kaigsunan, kung ako nahimong dautan, dili kaya nga akong relihiyon Katoliko. Kung ako nahimong badlunganon, dili tungod kaya akong relihiyon Romano Katoliko. Kung dili nahimo kong badlunganon tungod kay wa ko magpuyo sa hagit sa Ebanghelyo na gisugo o gitudlo sa Santa Iglesia Katolika. Pagkasad-on mubali ay si Kristo nga mo'y nagtudlo sa 12, unya nahagbong si Judas Iscariote na himong dautan, pagkasad-on mubali ay ang atong Ginoo. Dili tungod kay desisyon kato ni Judas nga iyang budhian, buhatan niya og dautan ang iyang magtutudlo. Pero wa gyud na tudloin ni Kristo. Busa ayaw kasilagi si Kristo. Kay dili siya mo ay nagtudlo niya na kundi pag-abuso kato sa kagawasan ni Judas Iscariote. Sa samang pagkaagi kung tinuod man o wa gidinay sa Santa Iglesia Katolika na daghang badlunganon, gidawat ka na sa tumang pagpaubos, dala ang pagpasabot nga wa na siya magkinabuhi sa iyang pagkakatoliko. Kaya ang tinuod nga Katoliko mutuman sa iyang mga lagda sa Santa Iglesia Katolika nga magpuyo nga buutan aron ang uban matakda masama ka mo, masama ka ninyo, o masama kanilang mahimong balaan. Kay mato pa ni Kristo, ang punuan mailah sa iyang bunga. Kung punuan si Kristo balaan, then mubunga ka na pagkasantos kung balaan mo sa. Mao ka na mga kaigsunan ang ato ang timatan. One Holy Catholic. Ang gitukod ni Kristo, mga kaigsunan, walang muungot sa Jerusalem. Tinuod nga dito gitukod ni Kristo sa Jerusalem. Pagingon ni Kristo, ang geographical equation ni Adto Mateo 16:18, et superham petra milipicabo ecclesia mea et porten perinon adverso siam. Ang geographical location niya na nasa Lake of Galilee, Jerusalem, dili Roma. Nganong na Roma man na?
Nganong wa man nagingon Santa Iglesia Katolika Jerusalem na. Nganong na Roma man na? Di ba sayop ng inyo? Pabutan to bagwa. Tinuon dito sa Jerusalem gitugod, dito si Kristo sa iyang tagilungsod. Apan ningon si Kristo, diri ako sa akong tagilungsod. Apan wa sila modawat kanako San Juan 11. Ako diri sa akong matagilungsod, apan ang akong katawan wa modawat kanako, meaning ang Israelita. Unsa may gihimo sa tong Ginoo, ingon si Kristo timanni nga ang simbahan sa Ginoo, ang iglesia sa Ginoo, ang gitawag ngarian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo, meaning sa Jerusalem, o ibalhin sa nasod makahatag og bunga niini. Mateo 21:43. Mga kaigsuonan, wa ba man ninyo matagdi o wa ba ninyo palandungi? Nga sa Mateo, diya sa buhat 23:11, naghigda si San Pablo dili, si San Pablo Alima, ha? Kaya ato ning debater. Ato ning palakpakan, mga kaigsuonan, ha? Si San Pablo nga kani gitawag og Saulo, nagpahuway og miduol si Kristo. Pablo pagmata ay og tulog-tulog diha, wali gyud sa tagbilaran. Wa ana gyud si Kristo. Ayaw bangon. Maingon nga ikaw side soup lang tong ako, ha? Basing tingon nabugitag bilaran giingon dito. Joke aside, ha? Mga kaigsunan, doon naman kayo panukuhon. Speaker without sense of humor is just like a coffee without sugar. Usa kinahanglan butangan sa nato pagkatawa usay palakilak po do kaya ra. Pero bantala lang side shift sa speaker kay malipat ko niya mo tan-aw gyud sa kining gitawag o kining video nato kay kana gyud klaro daghan tag makatunan, ha? Mga kaigsunan, asar ganita na binag nakalimot nako. Nagsulti si Kristo Pablo pagmata. Buhat 23:11, maingon nga nagsangyaw ka kanako dinhi sa Jerusalem, isangyaw mo sa bako ngadto sa Roma. Wag mingon ngadto sa Pilipinas, Diliman, Quezon City, wag yun. Taon mga kaigsunan, Roma yun ang gilitok ni Kristo, Roma. Maula mga kaigsunan, gimisyonan sa duha ka apostoles, si San Pedro o si San Pablo, o sa diha nga grabing pamatay sa panahon sa tuig 68 AD. Ayan ang bugnaw. Okay? Diha gipatay ang atong giila nga tinudlo ni Kristo nga unang leader among the leaders. Nganong mingon tag unang leader among the leaders, kayang 12 apostoles puros leader, apan doon na gitawag first among equal. That is a term of our church. Kaya nga naman nga naguna man si Pedro, bisag leader ang uban. Kay si Pedro ang unang leader sa simbahan nga gitukod ni Kristo, gisultihan man siya. Pedro, Marika. Bisaya agad dos Kristo kay ngayon na. Marika. Pedro, nahigog baka nako, labaw ni ining tanan. San Juan 21:15-17. Ingon si Pedro, yes Lord. Unsa man tong gikumpara ni Kristo kang Pedro, katong iyang pagpanagat, katong iyang trabaho. Ngano man, kay mananagat man si Pedro, manguha magisda. Ingon na itong Ginoo, higugma mo ba ito? Labaw rin ang imong profesyon. Ingon si Pedro, yes Lord, you know that I love you. Nag-in-English ka diyon. Nag-adto siguro US. Amerika. Nasayod ka, nag-higugma ko ikaw. Usad ingon ni Kristo, ang akong mga karnero. Bantayi ang akong mga karnero. Ang pangutana, doon na bagoy karnerohan si Kristong waman? Ang trabaho ni Kristo karpentero, sama siya nga maama, kaya ang husa ka Hudiyo, nga doon ay daghang karnero, giila ka ng kwartahan. Apan si Kristo, dili. Apan nga lumang mingon si Kristo, bantayi
pagkana ang akong mga karnero. Unsa man di ay kining karnero, igsuong Javier. Gadamay pa nga itong igsuong Javier. Maayong hapon kanimo diha, Brad. Side sweep lang to aron pagpailas katawhan nga niabot ng akong amigo, gwapitong amigo o kauban nga Catholic Faith Defenders. Apan di ni mo dagan pagkakonsihal, mamulong kini para sa Ginoo. Mga kaigsunan, ang karnero nga gipasabot usa ka simboliko nga matod pa sa Salmo 79:13, ang akong mga karnero mao ang katawhan sa imong sipsibanan. Sa ato pa kini di ang karnero nga gipamulong sa tong Ginoo, mao di kining katawhan nga pabantayan pati manon kang San Pedro. Busa kadto di ay pulunga nagpahiwatig nga si Pedro gitudlo ni Kristo nga modumala sa iyang simbahan. Wa ni gisulti sa ubang mga apostoles, si Pedro ray gisultihan niina. Mao nang mingon ta nga atong San Pedro mao ang tinudlo nga leader ni Kristo nga mobantay sa simbahan. Mao nang mga karnero nga gipasabot. Unang leader sa simbahan na sa modernong katawagan mao ang atong Santo Papa. Apan kung tunay Santo Mama ay namugtuon niya na bulaan nga magtutudlo na. Kay wa magpili nga atong Ginoo o babae. Santo Papa lang. Kaya ang word nga santo, balaan, papa sa Grigo, papas means leader. Ang buti pasabot, ang Santo Papa, first among equal. Ang atong Santo Papa. May giyatagan, gitugunan, nabantayan ang simbahan. Ikadua, among the equal, the 12 apostles, brothers and sisters, only Peter received the keys. And what is that keys, brothers and sisters? I would like to emphasize that keys is not a literal keys, but this keys is a symbolism of authority. Ang maong Yahweh, mao ang simbolismo sa otoridad manang tatay, igsoon, mga inday, mga brothers and sisters. Samara ang literal na Yahweh sa akong panimalay, akong itugyan kanimo, kay mo abroad sa ako magpahayahay. Sa dihang gitugyan ako ang akong literal nga susi sa kong balay, nagpasabot ka na nga aduna ako'y pagsalig, aduna ako'y pagtrust kanimo, nga muabli o musulod sa akong panimalay. And that is the literal meaning of the literal keys, mga kaigsoon. Mao na ang literal nga kahulugan. Apan wa muhatag si Kristo literal nga Yahweh, nang iyang buot lamang ipasabot, mao ang authority. Nga matod pa ni Kristo, ihatag ko ang Yahweh sa gingharian sa langit, meaning the authority. O midugang si Kristo, what you ever bind on earth shall be bound on heaven. What you loose in earth shall be loosed in heaven. Unsang imong itugot dinhi sa yuta, Pedro, tugutan ko usab sa langit. Unsang imong idili, Pedro, dinhi sa yuta, idili ko usab sa langit. And that is divine authority of the only church founded, established, organized by Christ. Remember that, brothers and sisters. Mao na nga ang simbahan adunay authority ug ang iyang marka, one holy Catholic. Kay kung dili Katoliko, asa ra man ay kutob. Kung dili mo kailap sa tibok kalibutan, nganong mingon man nga tong Ginoong Jesucristo, Mateo 28:19, kamo mga apostoles, panlakaw kamo sa tibok kalibutan. Isang yaw may balita sa tanang nasod, sa tanang katawan, ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Busa ang intensyon ni Kristo sa iyang pagtukod sa iyang simbahan, kailangan mo kailap sa tibok kalibutan. Kay kung dili mo kailap sa tibok kalibutan, dili ka na tawag Katoliko. Mao nang mingon San Pablo sa original nga magkapulong Hymenon Ecclesia Catholis, kay Galalayas, kay Samarias. Iglesia Katolika, sumala sa Grigo na translation, sumala sa Nuevo 31 sa buhay.
Busa ang simbahan ni Kristo, Katoliko, kay pablag. Di ba ang yawa? Katoliko sab, kay mo kailap man stibo, kalibutan, sumala sa pinadayag, busa kabuli itong mga iyas-yawa. Ang tubag, mga kaigsunan, distinguish the difference. Because Catholic religion is a religion of distinction. You distinguish the Catholic means by Christ and the Catholic means by Satan. Unsa may distingue niya na? Mao kini mga kaigsunan, ang Katoliko nga iya sa Dios mao ang pagsabwag sa kahayag. Apan ang pagkakatoliko sa yawa, mausap ang pagsabwag sa pagkadautan, pagkakangit-ngit. And that is the distinguishment of the term Catholic. Mga kaigsunan. Busa, ang atong mga igsoon, makasabot. Ang iya lang gusto at akihon nga ang Katoliko iya siyawa. Mga kaigsunan, dili ang Katoliko may mga kami, mga binunyagan ni mga gataki, kundi ang ulo. Ang ulo sa simbahan nga ni kailap sa tibuok kalibutan. Kaya doon ay giingon mga kaigsunan. Sa Tagalog, ang sakit ng kalikingkingan ay dama ng buong katawan. Tisingilog na dukdok ng imong kumingking sa tiil, di ba mo abot na sa imong ulo? Busa tama. Nay magkig-dialog. Pwede ng dialog, potlo na to, aron ang dialog mo sulod. Dagay salamat! O atong pasudlon, ang lamisas pangutana, kay basig mingon niya sila, pag kami mangutana niya na, basig limbuan ng lamisa sa imong mga tarungan. Busa tagaan na to ni kayo.